Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Pansinin niyo mga kaibigan, left and right ang mga stock derbies. Buhay na buhay ang ating industriya. Katatapos lamang ang mga early bird na banded natin. Ngayon, nasa local banded na tayo. Saan ka man pumunta, Luzon, Visayas, and Mindanao ay may mga stock derbies. Ang isang biruan, pagpunta ka sa isang munisipalidad, may 5 structure ka makikita. Yung munisipyo, yung eskwelahan, yung palengke, yung simbahan, at ang sabungan. Yan ay dahil ang sabong ay kasama na sa kultura natin. Maski nga noong panahon Magellan, naisulat pa ni Pigafetta, the Chronicler of Magellan noong panahon na yun. Nakita niya na dito sa Pilipinas, kahit sa panahon na yun, noong 1500s, may sabong na sa Pilipinas. Ngayon na buhay ang ating industriya, kailangan natin ng maraming manok. Kaya pinag-uusapan natin ang production efficiencies. Mula sa inahin, yung fertility ng broodcock, yung efficiency ng incubator. Kung hen hatching, walang problema, then natural yan. Pag-incubator, kailangan nakatutok ka doon sa efficiency ng inyong incubator para maganda ang production. Karaniwan ang isang inahin ay nangingitlog ng mga around 50 eggs per year. Kung healthy yung manok mo, mas marami pa. Kung yung inahin mo naman ay kinipulang sa sustansya o siya naman ay nagkasapola, baka mas bababa pa sa 50. Kung yung broodcock mo ay nasa kondisyon, karaniwan umabot ng 90% ang fertility na ibibigay niya. Ano ang ibig sabihin nito? Kung sa loob ng isang taon, halimbawa, yung inahin na isa ay nangitlog ng 50 at 90% ang kanyang fertility, ibig sabihin yung inahin na yan, 90% times 50, yan ay 40 na itlog ang fertile. So isang inahin, 50 itlog, 40 ang fertile dahil maganda ang broodcock. Yung 40 na fertile na yan ay pwede naman mangyari kung hindi hen hatch ang ginagawa. Kasi kung hen hatch, patigil-tigil ang pangitlog ng manok. Pero pag yan ay incubator ginagamit mo, dire-diretso itlog o konti, titigil ng konti, mangingitlog na naman, depende sa sistema ng pag-aalaga mo. So, paano ngayon mapipisa yung 40 na yan? Yan ay sa incubator. Sa incubator, very critical ang basic factors like temperature, ventilation, humidity, at yung egg turning. Pag kukunin mo yung tinatawag na hatch of fertiles, halimbawa 40 na yung fertile na itlog, at 90 yung hatch of fertiles, ibig sabihin 90% of 40 ay 36 na sisiw dapat ang mapipisa. Halos about 8% hatchability na yan, which is okay na sana yan. Pero pag mas mababa ng 90% ang hatch of fertiles, ibig sabihin yung efficiency ng incubator ay may kaunting problema. Maaaring may problema sa temperature, maaaring may problema sa humidity, sa ventilation, sa egg turning, o ibang factor, or all of the above. So dito kayo mag-a-analyze ng inyong production efficiencies. Bakit hindi ako nakapag-produce ng 36 na sisiw mula sa isang inahin? Dapat yun ang ating average or target natin. Bawat taon, kailangan nakapag-produce ako ng at least 36 sisiw sa bawat inahin. So kung meron akong 100 na inahin, dapat yung 36 na sisiw ay maging 3,600 sa isang taon. Yun ang pag-analyze natin ng ating production efficiencies. Pag bumabaw tayo doon, balikan natin yung basics. Ano ba ang nangyari sa aking inahin? Tama ba yung pagpapalaki ko sa kanya? Siya ba ay masyadong payat o nagkasapola?
yung broodcock ko ba ay fertile yung mga itlog? Ang incubator ko ba ay hindi bumaba ng 90% ang aking hatch of fertilizers? Balikan natin ang inahin na yan. Sa panahon na ito, nagulat ako bilang isang veterinaryo, tumataas ang cases ng tinatawag na IB o infectious bronchitis sa ating mga inahin. Noong nakarang 10 taon, last 5 years, bihirang tamaan ng IB or infectious bronchitis ang ating mga inahin. Pero dahil sa nangyayari sa panahon na ito, na yung mga layers natin, yung nangingitlog ng table eggs natin, tinatamaan ng IB or infectious bronchitis. Bronchitis na pinatamaan yung bronchus, yung bronchi, yan kasipon. Pero yung bronchitis na virus, tumatama rin sa reproductive tract. Kung minsan, sa mga breeder farms, lalo ng broiler breeders o breeder layers, yung parent stock o yung brood stock na tinamaan ng infectious bronchitis, mag-aanak ng mga sisiw na may tama rin na bronchitis. O kaya yung mga sisiw na maaga, pipisa o nandun pa sa brooder, tinamaan ng bronchitis, marami sa kanila ang masisira ang kanilang ovary. Ito ay lalaki, napakagandang kulay, pero hindi mangingito. Sila yung sinasabi na false layers. Ito yung akala mo, maganda ang magiging performance dahil ang gandang kulay. Pero dahil siya ay tinamaan ng bronchitis galing sa kanyang nanay o tinamaan siya ng bronchitis doon sa brooder, pagdating ng breeding, hindi mangingito. At best mangingito yan sa 2 beses sa linggo. So kagad yung target production mo apektado na. So yung target mo na 36 na sisiw sa isang inahin, hindi mo na makukuha dahil yung inahin na yan, kulang ang production dahil lamang sa bronchitis. So makikita nyo, ang daming pamamaraan ng pag-analyze. Hindi lamang sa nutrition dahil siya ay payat o siya ay nagkasapola, pwedeng pumasok ang virus na dahilan para mababa ang production ng ating mga manok. Kaya napaka-importante ang vaccination program, pero yan ay isang topic na pag-usapan natin. Nandyan pa rin yung fertility na lagi kong binabanggit para sa broodcock. Laging tandaan natin na ang fertility ay function ng broodcock. Kahit maganda ang production, sabihin natin naka-50 itlog yung inahin na yan, naka-fertile ka ng 90%. Pero ang baba yung hatchability mo, mababa pa sa 70, kumisa 60% lang yung overall hatchability. Anong ibig sabihin yan? Maaring nasa incubator ang problema. Yung kanyang temperature, depende sa klase ng incubator mo. Kailangan naglalaro 99 to 101 or 100 degrees Fahrenheit. Centigrade 37.7, 37.8, naglalaro dyan. Depende sa klase ng incubator mo. Hindi pwedeng bumaba ng 99 degrees Fahrenheit, hindi pwedeng tumaas ng 101 degrees Fahrenheit. Pag bumaba o tumaas ang temperatura sa loob ng incubator, maapektuhan ang hatch of fertility at babagsak ang total hatchability. Ganon din yung relative humidity. Pag natuyo ang itlog, tuyo ang sisiw, pwedeng mamatay. Pag sumobra naman ang relative humidity, yan ay pwedeng marunod ang mga sisiw na yan dahil sa sobrang moisture sa loob ng incubator. Karaniwan, may dry bulb, wet bulb, yung mga incubator. Pero ngayon, dahil ginagamit na yung mga digital, kung minsan, nakikita mo lang yung hygrometer, may temperature, may humidity. So yung temperature mo, pwede i-set mo sa 99.5 to 100 degrees Fahrenheit, tapos yung relative humidity nasa about 60%. Hindi pwede bumaba ng 50%, hindi pwede tumas ng 8%, kasi pag naiba ang relative humidity, maapektuhan ang hatchability. Ganon din yung egg turning. Pag hindi maganda ang pag-turn ng itlog, didikit ang balahibo doon sa shell ng itlog. At kahit nabuhay yan, hindi makalabas doon sa shell, babagsak ang hatchability.
So nakita nyo mga kaibigan, ang daming mga factors para sa ating production efficiencies. Pero ang bottom line, kailangan ay healthy yung sisiw na yan, kumpleto yung tinanggap na nutrition, alaga, para siya ay makalabas sa itlog. Dahil kung hindi maganda ang kanyang kalusugan, dito mo ma-appreciate ang lagi yung sinasabi sa performance ng ating mga manok. Health is always number one.